Garko. Ang mga noble marines natin, 18 sila. Kasama si Sergeant Oli Godesa at Colonel Odi Manggao. Nandito ang kanyang anak. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Sila ay nakagawa ng mas mahalaga at makabayan na desisyon at aksyon kaysa sa kabuuang serbisyo ng ilang sundalo na matagal nang pumasok sa larangan ng politika ngunit walang natutuhan sa kanilang katandaan. Sa halip, kinokondena pa nila ang inyong makabayang desisyon na kabaro nila at sinusupil kayo na ilabas ang katotohanan dahil sila man ay sangkot din sa malawakang korupsyon at katiwalian. Ang mga active in service ay nasapawan ng 18. Bali, 20 sila kasama si Colonel Odi Manggao at Sergeant Godesa. Nasapawan nila ang mga active sa Kagitingan dahil ang kanilang pananahimik, ang mga active, sa malinaw na nakawan sa gobyerno ay isang indikasyon na sila ay pumapanig sa katiwalian. Hindi na mahalaga sa taong bayan kung kayo man ay Marines o hindi, o kung kayo ba ay may kasong kinaharap sa inyong pagsiserbisyo. Ang lahat ng ito ay wala ng halaga dahil ang pinakamataas na sakripisyo na ginagawa ninyo ngayon ay ang paglalantad ng katotohanan upang mamulat ang maraming bulag na niyayakap na ang impyerno manatili lang sa pwesto at maipagpatuloy ang panlilinlang at pagnanakaw sa kabalang bayan. Meron ding mga kababayan tayong galit sa inyo, sa ating mga magigiting na Marines. Hindi dahil sa inyong ginawa, kundi dahil sa galit nila sa isang tao na ayaw nilang makabalik sa pwesto ang kanyang pamilya. Ito ay bunga ng paulit-ulit na panlilinlang ng mainstream media at social media kung saan ang mali ay inuulit-ulit araw-araw hanggang magmukhang tama sa paningin na nakakarami. Ganito nila hinuhulma ang kaisipan ng karamihan na mababaw ang pananaw. Mabuhay kayo, mga kapatid naming magigiting na sundalo. Mahal namin kayong lahat, mula sa aming mga military at PNP retirees, MNLF, MILF, at sa lahat ng ating nakararaming taong bayan. Nakikita ng tao ang lahat ng inyong ginagawa, ngunit tanging Diyos lang ang nakakaalam ng tunay na laman ng inyong mga puso. Daang libo na ang mga retirees at active in service ang taimtim na sumusuporta sa inyong kagitingan at alam natin ito deep within our hearts. Ang ginawa ninyo ay pinakamataas na antas sa larangan ng pagtupad sa inyong tungkulin bilang sundalo ng bayan. Tunay naging basura sa tingin at pananaw ng taong bayan ang mga dating sundalo na ngayon ay mga politiko na sa matagal na panahon at mga active in service na tahimik karamihan ay nabayaran na din at kasabwat nila sa katiwalian. Kung walang gustong gumawa ng tama, sino pa ang ating aasahan? Kung hindi natin ngayon ito gagawin ng sama-sama, kailan pa? Minsan lang tayo ang mabubuhay sa mundong ito at never na ito mauulit pang muli. Hindi namin kayo iiwanan ang ating magigiting na mga Marines sa laban at sama-sama tayong mamamatay para itama ang maraming pagkakamali sa nag-iisa nating bayan. Lahat tayo ay huhusgahan ng Diyos at ng kasaysayan. Sama-sama tayo ngayon na, Marines! 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 Bibigyan po natin ng pagkakataon na mabigyan natin ng karangalan si Colonel Odi Manggao dahil nandito ang kanyang anak. Sertipiko ng pagkilala na ibinibigay ng United People's Initiative at ng ating Philippine Alliance for Nation ng ating PANA. Sertipiko ng pagkilala, iginawad ng United People's Initiative sa ngalan ng mga retiradong kawal at lingkod bayan kay Colonel Odi Manggao, Philippine Army. Sa iyong malinaw at matatag na paninindigan, pagpapatibay na yung katapatan sa Armed Forces of the Philippines at sa konstitusyon. Habang mahinaong inihiwalay ang personal na suporta sa sino mang pinunong haharap sa mabibigat na paratang, sa pagpili mong unahin ang institusyon, ang batas at ang bayan higit sa sino man. Ipinamalas mo ang tunay na diwa ng isang kawal.
katapatan sa tungkulin, dangal sa paninindigan at pag-ibig sa inang bayan. Isang huwaran na makabayang paglilingkod, matatag, marangal, makabayan. Iginagawad ngayong araw ng Marso 6 bilang pagkilala sa iyong natatanging paglilingkod sa bayan. Signed by Captain Ray Valeros, PN Reserve Secretary General, and Major General Romy B. Puquez, Philippine Air Force Staff, Founding Chairman and Lead Convener. Sir, please do the honor. Bibigyan natin ng pagkakataon na magsalita ang anak ng ating dakilang bayani na si Colonel Odi Mungaw. So, hello po. Good morning to each and every one of us. On behalf of Colonel Odi Mungaw, we would like to thank dito po sa certificate na binigay nyo by Sir Pokis, Sir Garcia. Maraming salamat po na sa parangal na ito. So, hindi po masyadong prepared, pero kahapon po, so bago pumunta dito, nagkaroon kami ng dialogue ni Papa. Ayun po. So, nagkaroon kami ng dialogue ni Papa kahapon. Sabi niya, Gobs. Kasi Gobin yung name po, first name. So, sabi niya, sabi mo kila sir na laban lang tayo. So, ako po, nirelay ko sa inyo kung ano yung gusto ipasabi ni Papa sa sambayan ng Pilipino, that the Filipino is worth fighting for, as he said dun sa post niya. And maraming salamat po. Huwag nating hayaan na hindi mapakinggan ng taong bayan ang pangalan ng ating magigiting na 18 Marines kasama si Sergeant Tudesa. General Romy Puquez, sir, please on the stage. General Virgil Garcia, please on the stage. Colonel Jun Metran, please be on the stage. General Kaloy Kita, please be on the stage. Colonel John Galang, please come here on the stage, sir. Through the courtesy ng ating Executive Secretary, iaabot po sa ating magigiting na general at opisyal ang plake na babasahin ko isa-isa para maibigay natin ang parangal sa araw na ito sa ating magigiting na Marines. At ulitin ko po, nagpapasalamat tayo. Lahat po ay inimbitahan natin. Wala pong kulay ang ating parangal sa araw na ito. Nandito po ang lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta sa 18 Marines. Alam ko, meron dito na mga iba't ibang political colors, pero salamat at dumating kayo. Nandito rin si Ka Eric Celis, sila Attorney Jing Paras. Marami ang mga dumating para sumuporta. So, please, Mark. Isa lang ang babasahin ko na nilalaman ng ating sertipiko ng pagkilala, at sa mga susunod ay babanggitin na lang natin ang pangalan ng ating 18 Marines. United People's Initiative. Sertipiko ng pagkilala. Ang United People's Initiative sa ngalan ng mga retiradong kasapi ng sandatahang lakas, pambansang pulisiya at mga uniformadong serbisyo ay buong pusong nagbibigay pagkilala kay Bernard Tube bilang pagpupugay ng iyong katapatan at pagmamahal sa bayan. Sa iyong matapang na pagsiwalat hinggil sa umano'y pag-ata sa inyo bilang tagahatid ng daan-daang maleta ng salapi. Pinatunayan mo na ang panunumpa ay para sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino, hindi sa sinumang makapangyarihan. Sa kabila ng panganib sa iyong buhay at pamilya, nanindigan ka
ang iyong ginawa ay huwaran ng tunay na kawal, matapang, matapat, makabayan. Iginagawad ngayong araw ng Marso 6 bilang pagkilala sa iyong natatanging paglilingkod sa bayan. Signed, Secretary General and the Founding Chairman, General Romeo Pucas, Sir. Ito ay hahawakan ng ating magigiting na general bilang paggalang at pagrespeto at pagsaludo sa kanilang kabayanihan. Benny S. Bolantante, Rodante Orbilio, Christopher Esquivel, Romeo Romel Bubares, tinatawagan po natin sa stage ang ating Honorable Vice Mayor ng Isabela, si Vice Mayor Harold Respicio. Sir, please. Sir, please. Anselmo Taberdo, Jolly Cadjao, Cecilio Larodel, Crisante Dado, Rosebert Maupan, Johnny Buduan, Reneboy Julian, George Villalon Jr., Hil Natividad Jr., Walter Manalansan, Romel C. Galapon, Bernardo Gumban, Fidel Corpus, Orly Regala Gutesa, at pinagbibigay rin ng pugay sa tumutulong sa 18 Marines natin at lumantad para tumulong kahit maraming threat. Alam niya, isang magiting na abogado, iginagawad natin ang sertipika ng pagkilala kay Attorney Libito D. Baligod bilang pagkilala sa iyong matapang at malinaw na paninindigan bilang abogado ng ating Marines na nagsiwalat ng umano'y malimaletang pera na galing sa korupsyon. Sa pagpili mong ipagtanggol ang katotohanan at ang karapatan ng mga naglalakas loob magsalita, ipinamalas mo ang integridad, profesionalismo at katapatan sa batas at sa bayan. Matatag, makatarungan, makabayan. Iginagawad ngayong Marso 6 bilang pagkilala na iyong natatanging paglilingkod ng bayan. Signed by Captain Ray Valeros Jr., Secretary General, and General Romeo Pucas, Founding Chairman, Lead Convenor. Ang gusto po nating tumanggap nito on behalf ni Atty. Libito ay isang abogado rin, Atty. Harold Respicio. Sir, please. Very handsome, huh? Bago po tayo magpunta sa ating question and answer, sasagutin po namin sa abot ng ating makakaya. Gusto ko pong bigyan ng parangal ang mga sumusuporta ng mga retirees. Kung nakikita niyo po dyan sa gilid, kaliwat kanan, makikita niyo po ang listahan ng daang-daang retirees na sumusuporta sa ating magigiting na Marines. Palakpakan po natin sila. Nandiyan rin po sa listahan ang ating magigiting na MNLF. At nandiyan rin ang ating magigiting na MILF. Mga kapatid, ibibigay ko po ang paggalang, pagrespeto sa mga sumusuporta at ito po ay ipapaliwanag sa atin kung paano sila nagsimulang sumuporta sa magigiting nating Marines. General Romeo Pucas, sir.
At lahat ng ating mga nandito ay magsasalita, bibigyan natin ng pagkakataon. Uli, magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kaubayan. Ang ginawa po natin ito ay isang pagbibigay ng parangal sa ating mga kapwa mga sundalo na walang ibang inisip, maging malagay sila sa panganib. Wala silang ini-expect na gantimpala o kapalit. Sila ay lumabas para isiwalat ang buong katotohanan sa nangyayari sa ating bayan. Malaki ang kapalit nito sa kanilang seguridad. Kaya nga wala sila ngayon dito dahil inaalagaan din natin ang kanilang physical security. Maging ganun pa man, dito natin nakikita ang isang Pilipino o mga Pilipino, kundi mga sundalo na hiyandang ialay ang kanilang buhay para sa ikabubuti ng ating bayan. Marami nagsasabi sa kanila na sila raw ay ang tawag dito, dishonorably discharged. Pero hindi po yun ang issue. Sinisiraan sila, minamaliit. Pero hindi po yun ang issue. Ang issue po ay ang pagnanakaw ng ating mga politiko, ang mga leaders natin na ating pinagkatimulaan. Kaya itong pagpapatuloy na ganito nangyari sa ating bayan ay isang nakakapanlumo. Dahil kung sino pa yung sasabi ng totoo, katotohanan, sila pala yung inakusahan, sila pala yung inaalipusta, sila pa yung tinitreten. Yung mga nag-utos sa kanila, yung mga nagpadala ng mga maleta, at saka yung mga tumanggap ng mga maleta, yun dapat ang kinakasuhan, yun dapat ang inaalipusta natin, yun dapat ang kinukulong. Hindi itong mga taong inutusan lamang para magdala ng maleta. Kaya ang United People's Initiative, ang ating alliance sa ating mga iba-ibang grupo na allied sa United People's Initiative, ang Philippine Alliance for National Accountability, at marami pang iba, ay nagkaisa para bigyan ng parangal ang ating mga magigiting na mga sundalong ito. So unfortunately, sabi ko nga po, wala sila dito ngayon. Maging gano'n pa man, ang mga maraming mga retired, hindi lamang sa armed forces, hindi lamang mga sundaluhan, pati na ating kapulisan, pati na yung ating mga Coast Guard, yung ating mga BGMP, yung Bureau of Fire Protection, yung ating mga kaibigan, mga Muslim warriors, brothers from Bangsamoro, ang ating mga kaibigan at kapatid na Muslim from the Moro National Liberation Front of MNLF, at saka yung mga Moro Islamic Liberation Front, kung saan sila mismo ay nagpakita ng pagkilala, pagpaparangal dito sa mga sundalong mga naglahad nito mga kalokohan sa ating bayan. So muli mga kababayan, maraming salamat sa inyo pagdating, at i-announce na lang po natin kung kailan po natin gaganapin yung aktual na nandito sila. Meron ditong representative ng ating Bangsamoro, Dato Alan, baka pwedeng magbigay ng konting pananalita ng ating kaibigan sa Bangsamoro. Yan lamang po. Thank you. Good morning. Dato. Wait. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po ay magpapasalamat sa pagtipon-tipon na ito. Una-una, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoong Allah na siyang lumikha ng sangkatawan at sanlibutan. Tayo po ay magpapasalamat sa mahal ng Allah na binigyan tayo ng pagkakataon na magtipon-tipon sa araw na ito upang ipahayag ang karapatan ng bawat mamamayan. Ako po, si Dato Moro, na sa MILF ako, Bangsamoro. Pero naging presidente rin ako ng batch training ng Army Reserve. Presidente ako ng batch namin. Sa kasalukuyan, presidente ako ng homeowners dito sa Taytay Rizal. So, kami na magkakasama, hindi po kami imbitado dito. Kusa kami nagpakita ng suporta upang suportahan natin yung 18 na Marines na sila po ang magiging susi ng kapayapaan ng bawat mamayan. Kaya protektahan natin ang 18 Marines na yan. Dahil sila po ang magiging susi natin upang ipagtanggol ang karapatan ng bawat mamayan. Ayun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibigyan natin pagkakataon na magbigay sa atin ng pahayag General Carlos Kita. Sir. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagdalo niyo dito sa event na ito. Yun nga lang, hindi po nakarating yung ating dapat parangalan except yung sa anak ni Colonel Monggao, no? Anyway, bakit kami nandito at bakit patuloy ang aming laban, no? May nagtatanong nga sa akin, no? Ilang beses lagi yan tinatanong, "Sir, retired ka na?" Sabi mo nga 68 years old ka na and yet andi dito ka. Oo nga, yun ang irony, no? Nung kabataan ko, hindi naman ako sumasali sa mga ganito. Pero kung kailan ako retired at dapat ay nandoon na sa tumba-tumba, nagre-relax, nagkakape, bakit nandito kami sa kalsada, nandito kami ngayon sa Club Filipino na isang historical place na kung saan dito maraming nangyari dito. Yung 1986 EDSA Revolution, maraming pagmi-meeting dito. So, bakit nga ba? Dahil ayaw namin, gaya nabanggit kanina ni Captain Ray, no? Valeros, na isang beses lang tayo mabubuhay sa mundong ito. And wala na ulit, no? So, hindi namin maatim na pag nawala kami dito sa mundong ito, yung mamanahin ng aming mga anak, ng aming mga apo at mga apo ng ating mga ay wala nang Pilipinas. Kasi sa kasalukuyan, ang nangyayari ay talagang hindi na matanggap ng kahit sinong Pilipino, except yung mga natatapalan ng mga maleta, yung mga binebenta ang kanilang prinsipyo. Maganda nga at eto may mga nagkaso na, no? Sa 18 at saka iba sa iba pa na nagsasalita, no? Bakit maganda? Dahil eto na lang ang paraan para mailabas yung mga ebidensya. Matuwa po tayo. Nag-file na si former Senator Trillanes. Maganda. Sa comment ko nga doon, maganda yan. Nag-file na rin si Secretary Ed Año. Actually, si Secretary Ed Año, mista ko yan sa Academy. Talaga namang mahusay na ano yan, na officer. Ang comment ko lang doon, maganda at nag-file dahil doon malalaman natin ang katotohanan. Kasi pagdating sa korte, lalabas po kung sino nag-deliver. Meron pa yan mga video, hindi lang po picture yan, no? Maraming ebidensya na ilalabas yung
18 sundalo na yan. Kaya discharge man sila honorably